world order. Now's the time when things are shifting. There's gonna be a new world order out there. And we've got to unite the rest of the free world in doing it. A new world order is emerging. They share a determination to create a new world order to better accommodate their own interests and to reduce US and Western influence. Autocratic leaders from Russia to China to India are united by a belief that it's time to reshape the current world order. Isipin mong isang ama na pumasok sa trabaho at sinabihan na hindi siya babayaran kung wala siyang marka ng halimaw. Isipin mo ang isang ina na bagong panganak at sinabihan na hindi niya mababayaran ang gatas ng sanggol kung wala siyang marka. Sa video na ito, gusto kong ipakita sa iyo na mas maraming tao ang tatanggap ng marka ng halimaw kaysa sa tatanggi rito. Lahat gustong isipin na kung bibigyan sila ng pagpipilian na sumumpa ng katapatan sa Antikristo o tanggihan siya at isasakripisyo ang kanilang buhay, maraming tao ang nagpapalagay na tatanggihan nila ang marka ng halimaw. Pero ano ang mangyayari kapag ang Antikristo ay nagtatag ng isang sistema na hindi ka maaring magkaroon ng bahay kung wala kang marka? Hindi ka makakapunta sa supermarket at makakabili ng kahit anong bagay kung wala kang marka. Hindi ka makakasakay sa sasakyan o pampublikong transportasyon kung wala kang marka. Dito mararamdaman ng mga tao ang pressure na sumumpa ng katapatan sa tao ng kasalanan. Pahayag 13 verse 16 to 17. At ipinilit nito sa lahat, dakila at maliit, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na tumanggap ng marka sa kanilang kanang kamay o sa kanilang noo, upang walang sino mang makakabili o makapagpili maliban sa may marka na siyang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Ito ang 5 bagay na kailangan mong malaman tungkol sa marka ng halimaw. Halika, atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Una, katapatan. Kapag ang Antikristo ay ihayag sa mundo, magpapatupad siya ng isang sistema, isang batas kung saan kailangan mong kumuha ng isang uri ng marka upang makilahok sa lipunan. Mayroong isang pananaw na nagpapahiwatig ng sumusunod upang tunay na maunawaan kung ano ang marka at kung ano ang ibig sabihin nito. Kailangan nating tingnan ang nakaraan. Iniisip na noon inatasan ng Roma ang lahat ng mamamayan nito na sumumpa ng katapatan dito, na nangangahulugan ng pagyakap at pagsunod sa batas ng Roma, kabilang ang mga batas panrelihiyon noong panahong iyon. Sa pamagitan ng pag-aalay ng katapatan, tinatanggap mo at nagpapasap ka sa batas ng Roma. Ngayon sa pag-iisip na ito, ang marka ng halimaw ay magiging kaso ng mga tao na nag-aalay ng katapatan sa Antikristo. Tatanggapin ng mga tao ang marka ng halimaw dahil sa panahong iyon ay malamang na ipapatupad ito sa batas. Bagamat ang mensahe ay kailangan mo ang marka para makabili o makapagbenta, sa katunayan ay mag-aali ka ng katapatan sa Antikristo at narito ang katibayan. Pahayag 14 verse 9 to 10. At sinundan sila ng isang ikatlong anghel na nagsasabi ng malakas na tinig, kung sino man ang sumasamba sa halimaw at sa kanyang larawan at tumatanggap ng marka nito sa kanyang noo o sa kanyang kamay, siya rin ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinuhos sa buong lakas sa kopa ng kanyang galit. Sila'y pahihirapan nang naglalagablab ng asupre sa harapan ng mga banal na anghel at ng kordero. Yaong may marka ay nagsumite sa Antikristo at sa gayon ay tinanggihan ang Diyos, na nagreresulta sa mga individual na iyon ay nararamdaman ng buong puwersa ng galit ng Diyos. Pangalawa, ang marka. Walang nakakalam kung anong anyo ang magiging marka ng halimaw. Ngunit marami ang nag-aakala na maaari itong dumating sa anyo ng isang maliit o digital na chip o tinatawag na RFID, na sinasabi nila literal daw ito na ilalagay sa kamay at sa noo, dahil ito raw ay binabanggit sa banal na kasulatan. Ngunit sasabihin ko sa iyo, ito ay simbolikal at hindi literal. Pahayag 13 verse 16 to 17. At inatasan niya ang lahat, maliit at dakila, mayaman at mahirap, malaya at alipin, na nagkaroon ng marka sa kanilang kanang kamay o sa noo upang walang sinong makabili o makapagbili maliban sa may marka na siyang pangalan ng halimaw o bilang ng pangalan nito. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na ang Antikristo
ay magtatatag ng isang uri ng pandaigdigang sistemang pang-ekonomiya. At kapag titingnan mo ang pagsulong ng teknolohiya, digital na pera, artificial na intelihensya, at lalong umiiral na globalisasyon ng mga merkado sa mundo, ang isang pandaigdigang sistema ng pera o pera ang pinakalamang na paraan na makikita natin ang Antikristo na ipapatupad ang kanyang paghahari. Pagkatapos ng lahat, hindi niya makokontrol ang pagbili at pagbenta sa buong mundo maliban kung may isang pangkalatang mekanismo. At ang tatak ng halimaw na ito ay ang ibig sabihin nito ang pagsunod sa patakaran ng tao at hindi ng Diyos. Ipapairal kasi na kailangan nating sundin ang kanyang batas at hindi ang batas ng ating Panginoong Diyos na may kinalaman sa pagsunod sa pag-worship sa ating Panginoong Diyos. Dahil binabanggit sa John 14 verse 15, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang utos ng Diyos ay ang basihan na tayo ay nagpapasakop sa kanyang gobyerno. Ngunit ang gobyerno ng tao ay gagawa ng paraan upang mawala ang ating pag-iisip sa batas ng ating Panginoong Diyos. At ito ang magdadala sa atin sa pagpapasakop sa gobyerno ng Antikristo. At kung tayo matatakan, ay wala na tayong magagawa dahil hindi na tayo makakawala sa pagtatak ng Antikristo. Pangatlo, pag-uusig. Binalaan ng mga Antikristo na darating ang mga mahihirap na panahon kapag ang Antikristo ay dumating sa kapangyarihan. Binigyan niya ng dalawang pagpipilian, sambahin siya o mawala ang iyong buhay. Pahayag 13 verse 15, binigyan siya ng kapangyarihan upang bigyan ng hininga ang larawan ng halimaw, upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at magdulot na mapatay ang sinumang hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. Kung hindi mo sasambahin ang halimaw, ayon sa Biblia, mawawala ang iyong buhay. Kahit mabisang ipagbawal ang Kristyanismo, ang sinumang mananampalataya o sinumang tumatangging yumukod sa Antikristo ay haharap sa pag-uusig. Pahayag 2 verse 10, huwag kang matakot sa anumang daranasin mo. Tingnan mo ang Diablo ay tatapon ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng paghihirap sa loob ng 10 araw. Maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Ang presyon na yumuko sa Antikristo ay magiging matindi. Masisira ang pamilya habang ang mga mahal sa buhay ay pinipiling kunin ang marka at lumayo sa Diyos. At isipin mo ito, kung tatanggapin mo ang marka, mawawala sa iyo ang iyong kaluluwa at talagang tinatanggihan mo ang ating Panginoong Diyos at ang kanyang gobyerno. Ngunit kung hindi mo tatanggapin ang marka, ikaw ay uusigin. Hindi ka makakabili o makapagbenta. Isipin mo lang ang posisyong mahirap na kakarapin ng bawat isa at bawat mananampalataya. Sa ilan, nangangahulugan ito na hindi mo mailalagay ang pagkain sa mesa para sa iyong pamilya, kahit kailangan mong makipagtagisan sa gutom at kagutuman. Para sa iba, hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makakatanggap ng kita, at sa gayon hindi makakabayad para sa iyong bahay at utang, at marahil ay pinipilit kang magtago. Ang mga ito ay ilang mga haka-haka na sitwasyon, ngunit nais kong ipakita sa iyo kung gaano kahirap ang mga bagay para sa mga mananampalataya sa panahon ng Antikristo. Ngunit ito ang dakilang pangako ng ating Panginoong Diyos sa panahong iyan. Sigurado ang ating mga pagkain, sigurado ang ating mga inumin, dahil hindi tayo papabayaan ng ating Panginoong Diyos. Isaiah 33 verse 16, siya'y tatahan sa mataas, ang kanyang dakong sanggalangan ay ang aking katibayan na malalaking bato. Ang kanyang tinapay ay magbibigay sa kanya, ang kanyang tubig ay sagana. Binabanggit dito, wala tayong dapat ipangamba sa panahong iyan sapagkat sigurado ang ating pagkain at ang ating inumin. Number 4, dakilang kasamaan. Sa mga araw na iyon, makikita ng mundo ang isang malaking kasamaan na hindi pa nakikita sa history ng mundo. Narito ang ilan sa mga bagay na makikita mo sa panahon ng paghahari ng Antikristo. Mateo 24 verse 15 to 16. Kahit kapag nakita niyo ang karumal-dumal na pagpabaya na sinabi ng propetang si Daniel na nakatayo sa banal na lugar, sino mang bumabasa, hayaan siyang maunawaan. Kung gayon, hayaan ang mga nasa Judea na tumakas patungo sa mga bundok. Ang isang abominasyon ay isang bagay na nagdudulot ng pagkasuklam o puot. Isa itong malaking kasalanan, karaniwang karapat-dapat sa kamatayan, at ang pagpapabaya ay isang estado ng ganap na kawalan o pagkawasak.
Ngayon nang sinabi ito ni Jesus, binabalaan niya tayo na isang tao o marahil isang kaganapan na kamuhian ng tao ay tatayo sa templo balang araw. Kapag nangyari ang horror na iyon, dapat humanap ng kanlungan ang mga residente ng Hudiya nang walang pagkakaantala. Ibig sabihin, wala tayong ibang pupuntahan kundi sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Bukod dito, hayagang lalapastangin ng Antikristo ang ating Panginoong Diyos. Hayagang siya'y magsasalita laban kay Jesucristo at sisikaping sirain ang pangalan ng Panginoon. At pagdating sa puso ng mga tao, sinasabi sa atin sa 2 Timoteo 3 na ang mga tao ay masisira at lalayo sa Diyos. Ang mga tao na may anyo ng kabanalan, ngunit wala silang kapangyarihan ng Diyos na gumagana sa kanilang buhay. Kapag binasa mo ang 2 Timoteo verse 3, ang dumaan sa listahan na kung paano magiging ang mga tao sa lipunan, sinasabi sa iyo ng Biblia na ang mga tao ay magiging mapagmahal sa sarili. Ibig sabihin ang mga tao ay magiging narcissistic at nakatuon lamang sa sarili. At mula dito makikita mo na magkakaroon ng malaking kasamaan sa mga huling araw, lalo na kapag ang Antikristo ay may kapangyarihan. Number 5, ang katapusan ay malapit na. Ang ikalima at huling bagay na kailangan mong malaman ay na kapag ang Antikristo ay pinahayag, ang katapusan ay malapit na. At ang malulhating ikalawang pagdating ng ating Panginoong Kristo ay mas malapit na kaysa dati. Ang Antikristo ay ipapakita sa panahon ng pagsisimula sa panahon ng kapikatian. Gayunpaman, magtatapos ang lahat sa labanan sa Armahedon. Sinasabi sa atin sa Biblia na ang demonyong espiritu ay magtitipo ng lahat ng mga pinuno at ang kanilang hukbo sa isang lugar na tinatawag na Armahedon sa wikang Hebreo. Pagkatapos ay sinalaysay ni Juan ang mga eksena na nakita niya sa pahayag 19. At nakita kong bukas ang langit at may isang puting kabayo roon at ang sakay nito ay tinatawag na tapat at totoo sapagkat siya ay humahatol ng makatarungan at nakipagdigma ng may katwiran. Ang kanyang mga mata ay parang ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming korona at may isang pangalan na nakasulat na walang sino mang nakakaunawa kundi siya mismo. Isinuot niya ang isang balabal na isinausaw sa dugo at ang kanyang titulo ay ang salita ng Diyos. Ang mahukbo ng langit na nakasuot ng pinakamagagandang purong puting lino ay sumunod sa kanya sakay ng mga puting kabayo. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang isang matalim na espada upang puksain ang mga bansa. Pamumunuan niya sila ng pamalong bakal. Pakakawalan niya ang matinding galit ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng gaya ng kataas ng ubas na dumadaloy mula sa pisaan ng alak. Sa kanyang balabal at sa kanyang hita ay nakasulat ang titulong ito, Hari ng lahat ng hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. Ito ang magiging matagumpay na pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. At kapag siya ay bumalik, magdadala siya ng hatol laban sa lahat ng kasamaan sa mundo. Ang puting kabayo na sinasakyan ng ating Panginoong Jesus ay sumasagisag sa banal at dalisay na kapangyarihan na mayroon ng ating Panginoong Jesus upang mapagtagumpayan ang kasamaan sa kabutihan. Kapag bumalik si Jesus, hindi siya nag-iisa. Sasamahan siya ng hukbo ng langit at ito ay bubuuin ng mga anghel na pinamumunuan ni Arkanghel Miguel at ng kanyang mga banal. Una siyang pumunta sa mundo bilang kordero ng Diyos at isinakripisyo ang sarili sa krus upang tayo ay maligtas. Ngunit kapag bumalik siya, babalik siya bilang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kapag bumalik ang ating Panginoon Jesus, dudurugin niya ang Antikristo at lahat ng kanyang tagasunod. Dudurugin niya ang bawat demonyong espiritu at bagay na nakatayo laban sa kanya. Sinasabi sa atin ng Biblia sa pahayag 19 verse 19 to 21. Pagkatapos ay nakita ko ang halimaw at ang mga hari ng mundo at ang kanilang mga hukbo na nagsama-sama upang labanan ang nakasakay sa kabayo at ang kanyang hukbo. At ang halimaw ay nahuli at kasama niya ang bulaang propeta na gumawa ng mga makapangyarihang himala sa ngalan ng halimaw. Mga halimaw na nagtaya sa lahat ng tumanggap ng marka ng halimaw at sumamba sa kanyang larawan. Ang halimaw at ang kanyang bulaang propeta ay itinapon ng buhay sa nagliliyab na lawa ng nag-aapoy na sopre. Ang kanilang buong hukbo ay pinatay ng matalim na espada na nagbula sa bibig ng nakasakay sa puting kabayo at ang buwetre ay nagpakabusog sa mga bangkay. Mga kaibigan, tayo ay malapit na sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Binabanggit sa Mateo 7 verse 13 to 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan
sapagkat maluwang ang pintuan at mapalad ang daan na patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan na patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo nito. Pansinin kung paano sinasabi ng Biblia na marami ang pumapasok sa malapad na daan. Ibig sabihin, ang karamihan ay pipili ng malapad na daan. Kaibigan, marami ang hindi maliligtas, marami ang magpapasakop sa Antikristo at sa kanyang mga kagustuhan. Ngunit nais ng ating Panginoong Diyos na tayo magpasakop sa kanyang gobyerno, na katulad ng aking binanggit kanina sa John 14 verse 15. Kung iniibig nating tunay ang ating Panginoong Diyos, ay susundin natin ang kanyang mga utos. Kaibigan, nawa ang kautusan ng ating Panginoong Diyos ay tumatak sa ating puso. Isakabuhay natin ito at tayo ay maliligtas hanggang sa huli. Tanggapin natin ang ating Panginoong Kristo mula ngayon bilang ating tagapagligtas. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong pakikinig. Tayo manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa aming pong pag-aaral. Nakita po namin, Panginoon, ang galawan ng Antikristo na ito po'y malapit ng mahayag at ipinapakita na niya ang kanyang kapangyarihan ngayon sapagkat pinagpaplanuhan niya na kami ay maangkin niya. Tulungan kami, Panginoon, na huwag kaming maangkin ni Satanas, bagkus kami po'y higpitan po ninyong yakapin. At nawa, Panginoon, ipakita sa amin ang plano ng kaligtasan. Ipakita sa amin ang pagmamahal ng aming Panginoong Kristo upang sa gayoy kami po, Panginoon, ay mayroon pong malinaw na direksyon patungo sa makipot na daan at hindi niyo kami papabayaan hanggang sa katapusan ng mundo. Salamat, Panginoon, sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.